Ito hong House Prosecution Panel nais nang mabuksan yung pong controversial na green box bago matapos ang pre-trial conference. Kung babalikan po natin itong green box na ito ho yung naglalaman doon sa tax record ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio. May live report si Bombo Angelo Aganan. Genesis, nais na ng House Prosecution Panel na buksan itong BIR box bago matapos ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, naghain ng prosecution ng manifestation sa impeachment court upang mabuksan ito sapagkat naniniwala ang kampo na ang nilalaman nito ay ang tax record ni Duterte at ng kanyang asawa na may kaugnayan sa tago at hindi mapaliwanag na yaman ng bise. Ayon kay House Prosecutor Representative Laila de Lima, maaaring magamit aniyang ebidensya ang mga dokumento na nilalaman ng kahon sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa unexplained wealth ni Duterte. Dagdag pa ni de Lima, mahalaga rin na mabuksan na ito ngayon lalo pat nasa proseso pa sila ng marking of evidence upang masuri na aniya ang mga nilalaman nito. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Laila de Lima. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. Samantala, Bumbo Genesis, hindi naman nagbigay pa ng direktang kasagutan ukol rito si Defense Spokesperson Attorney Michael Powa. Ayon sa abogado, formal itong tutugunan ng kanilang kampo kung kaya't ayaw niyang pangunahan na magiging sagot rito. Hindi rin aniya masasabi kung haharangin ng kanilang kampo ang pagbubukas sa kahon. Mas mainam aniya na antayin na lamang ang formal na kasagutan ng defense team sa nasabing manifestation. Pinabulaanan din ni Powa ang mga katanungan kung may koneksyon ng issue sa assets ng bise sa BIR box. Aniya, magkaibang usapin ang nilalaman ng kahon at assets ni Duterte noong ito'y hindi pa vice presidente. Ipinunto niya ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang nasasaklaw lamang ng impeachable offense at ang mga nagawa ng isang opisyal habang ito ay nakaupo pa sa pwesto. Kung kaya't labas aniya ang mga assets ni Duterte sa impeachable offense noong hindi pa ito nahalal na bise. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa. Magkaibang bagay naman po yun. Unang-una, doon sa BIR box, I'd like to say, hintayin na lang po natin yung formal response namin. No? Pagdating naman doon sa assets na sinasabi nyo, iba po yung pinanggagalingan namin doon. Ang pinanggagalingan po namin doon ay unang-una, nasabi na po ng Supreme Court sa kanilang decision sa Duterte versus HOR na ang impeachable offense, masasaklaw lang po ang impeachable offense, ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President in 2022 present. So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded for the proceedings. Sa panig ng Clerk of Court Bumbo Genesis, ipinaliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na ang impeachment court lamang ang maaaring magdesisyon kung mabubuksan ang nasabing box ngayong pre-trial conference. Ayon kay Bantug, isusumite niya ang manifestation ng prosecution sa mga senator judges upang matalakay ito at matugunan ng impeachment court. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantug Jr. I haven't been able to discuss it with the Senate President yet. But so far, I more or less have the documents ready for transmittal to the offices of the Senate President. There's no set indefinite rule for that, but it is something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address the issue of the. Matatandaan na unang lumabas ang BIR box sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Duterte kung saan hindi ito nabuksan dahil sa umiiral na issue of confidentiality sa National Internal Revenue Code. Isinumite ito sa Senado nang nakasil kung kahit hanggat sa kasalukuyan ay hindi pa rin tukoy kung ano ang mga dokumentong nilalaman ng nasabing kahon. Samantala, parehong umaasa ang lahat ng panig ng prosekusyon, depensa at clerk of court
na matatapos na bukas ang pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya upang masunod ang nakatakdang deadline sa impeachment calendar at umusad na rin ang proceedings sa susunod na yugto. Sa kabila ng mabagal na proseso ng pre-trial dahil sa dami ng dokumento ng ebidensya na kailangang markahan, kumpiyansa pa rin ng bawat kampo na masusunod ang July 6 impeachment proper trial. Bobo Jello? Yes, Bombo Genesis. Anong mangyayari doon sa green box? Anong update dito? Is there a possibility na mabubuksan nga ito before yung pag-i-start ng trial sa July 6? Yes, Bombo Genesis, medyo malabo nga na mabuksan ito kasi kailangan itong pagdesisyonan, Bombo Genesis, ng impeachment court as a whole. Ito ang nakasaad sa rules ng impeachment, Bombo Genesis, at alam naman natin na sa ngayon ay nakasinidye ang Senate kaya ang ibang senador ay nakabreak din. Kaya sa ngayon, Bombo Genesis, ay maliit ang tsansa na mapagdesisyonan agad ito ng impeachment court, Bombo Genesis. Since marking of evidence ang ginagawa, was there a chance na nakita mo yung green box na dinala dyan sa Senate? Sa ngayon, Bombo Genesis, ay nandito ito sa Senado pagkat isinumite ito ng Kamara nung na-impeach nga itong si Vice President Sara Duterte doon sa mababang kapulungan, at sa ngayon ay nandito ito sa Senate ngunit hindi pa ito inilalabas kasi itong pre-trial conference, Bombo Genesis, ay closed door naman ito. Hindi pinapayagan ng media na nandoon sa loob habang isinasagawa itong conference, Bombo Genesis. Pero nung unang araw pinayagan ng media na i-cover lang doon sa roll call nung tinawag yung mga present. Nung time na yon wala pa yung green box. Hindi pa inilalabas noon. Hindi pa, Bombo Genesis. Ngayon lang ito inopen up nitong si Representative Laila de Lima. Kaya ngayon rin ito na talakay, Bombo Genesis. Okay, sige. Dako din tayo dyan sa may mababang kapulungan mamaya. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bobo Jello. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.